Na magmulat na mata si Adonis, dumako agad ang mata niya kay Hazel na natutulog sa tabi niya. Ang kalahati ng mukha nakabaon sa unan. Ang braso nito nakadantay sa tiyan niya. Hinawakan niya to at tinalis ang tiyan niya rito. Umungol to at tumihaya. Gumalaw ang talukap ng mata nito at unti-unting nagmulat. Tahimik na pinagmasdan niya tong humikab at kusutin ng mata. Pagkatapos bumaling to sa gawin niya. Sa una, blankong mukhang nakatitig sa kanya. Di siya umimik at nagkatitigan lamang sila. Hazel looked at him like she's still dreaming. Di niya na napigilan na mahinang matawa at pinindot ang tungki ng ilong nito. Napakurap to ng ilang beses. Alright! Nanula sa labi nito na parang naalalang nangyari kagabi. Pumaskil ang matamis ng ngiti sa labi nito at tumaas ang kamay nito. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Maximus, you're so handsome and hot. Again, bulong niya. Again what? Takang usal nito. My name. Ulitin mo uling tawagin ako sa buong pangalan ko. Anas niya. Ang kanyang mata pinapasadahan ng magandang mukha nito. His eyes scared a hint of affection. Maximus. She parroted. She repeatedly called his name many times and he can't help but to let out a big grin. So what's your request, babe? Anas niya. Gusto ko mag-picnic tayo sa ilog. Ang sabi mo noon malaki ang tubig doon. Pero siguro pwedeng tayong pumunta ngayon doon? Nito. Alright. Pupunta muna ako sa junction para bumili ng iihawin natin doon. Saan niya? He pecked at his lips before climbing down the bed. Anong gusto mong bilhin ko? Pusit, hot dogs at meat? Tugon ni Hazel na bumangon at naupo sa gitna ng kama. Wala nang iba? Napaisip to bago umiling. Ikaw na ang tumingin ng pwede nating ihawin doon. Tumango siya at sinuklay ang kanyang buhok bago tinali. Nang lingonan niya si Hazel na kamasid ito sa bawat kilos niya. Agad tong umiti sa kanya. She smacked her lips together and said, Your back looks so delicious. Pakembot-kembot siya naglakad palapit sa kanya kaya't malakas tong tumawa. Ngumisi naman siya at namewang. Gross! Saad niya bago hinila ang kamay nito at walang kahirap-hirap, binuhat na tong parang sako ng bigas. You dickhead! Tumatawang sikmat nito sa kanya. So fluffy! Biro niya kaya't nagkakawag ito. Pagkatapos silang magkape, pumunta na siya sa junction at bumili ng mga iihawin nila. Mabuti na lamang ay may pusit siyang nakita kaya't bumili siya. Nang mabili niya lahat ng sinabi ni Hazel, nagbiyahe na siya pa uwi. Pitpit ng mga pinamili niya, pumasok siya ng bahay. Nakaupo si Hazel sa sofa at may hawak tong mahabang buhok na kulay brown. Kumunot ang noon niya dahil di naman nagupitan ang buhok nito. Tumingalato sa kanya at ngumiti sabay wagayway ng hawak nitong buhok. San mo kinuha yan? Takang tanong niya. May dumating na isang unggoy kanina. Sinugod ako sa kusina habang hinuhugasan ko mga ginamit natin. She scratched my neck so I cut her hair. Paliwanag nito. Galit ka ba sa ginawa ko kay Savannah? No, of course not. Why would I be? Ipinatong niya sa malit na mesa ang bitbit niya at hinawakan ang kamay nito. You did not hurt yourself, right? Tinignan niya ang leg nito at may kalmot nga roon at medyo dumudugo pa. Kaya kinuha niyang medicine kit at ginamot ito. Hindi naman. She's weak. Tinula ko lang siya na pasubsob na siya sa mesa. At dahil siya ang sumugod sa akin, nabuisit ako at ang buhok niya ang pinagdiskitahan ko. Saan dito? Para to nagkukwento lang na isang normal na pangyayari. She freaked out and immediately left after I scared her that I'm going to shave her hair. Bald. She even said I'm mad and crazy. I'm sorry. Nawala sa isip ko baka sumugod na naman siya. Sinama sana kita para hindi kanya nasaktan. Usal niya. He felt pained while seeing her bruise. Nakaganti naman ako sa kanya. Tinignan nito ang pinamili niya at ngumiti ito. Pupunta na ba tayo? Yes. Ilalagay ko lang sa basket ang mga to. Pagkatapos ayusin lahat ng dadalhin nila, siya lahat ang bumitbit at pumunta na sila sa ilog. Sa gantong panahon walang pupunta ron kaya't silang dalawa lamang ang narito. Agad na naglangoy sa hanggang dibdib ng ilog si Hazel habang siya ay nagsimula na mag-ihaw. Pinanonood niya tong magpabalik-balik na lumangoy. Ang magandang hubog ng katawan nito kapag lumalangoy ay nakakaingganyang pagmasdan at talatang magaling ito na lumangoy. Lumingon to sa kanya at nakangiting kumaway. Ang lamig ng tubig kaninang kalulubog ko lang. Pero habang tumatagal naglalangoy ako ay ang sarap na sa pakiramdam. Ang malamig na tubig. Malakas na saad pa nito. Come join me. Later kapag tapos na ako mag-ihaw, sagot niya.
Umahon to at lumapit sa pwesto niya. Ang mga nalutong pusit ang kinuha nito at kinain. Umungol to habang umunguya. How was it? Tanong niya habang binabaliktad ang inihaw niyang karne ng baboy. Masarap. Iniumang pa nito sa bibig niya at kumagat siya roon. Napatango siya at sumang-ayon sa sinabi nito. 4 na inihaw na pusit ang kinain nito at tapos na rin niyang ihawin ang mga nakalagay sa ihawan. Akmang ilalagay muli siya nang hilahin siya nito. Ito pa ang nagtaas ng suot niyang t-shirt at hinubad ito. Ito rin ang nagbaba ng suot niyang shorts. Let's swim? Mamaya ka na lang ulit mag-ihaw. Yakag pa nito. Sabay nga silang tumalon na dalawa at nang lumitaw ang ulo nila ay pareho silang humalakak. That was awesome! Tumatawang hayag ni Hazel. Let's do it again. Hindi niya ito pinatapos magsalita at hinaklit niya na to sa bewang. At walang babalang hinalikan niya ito sa labi. He kissed her so hard, sucking and biting her lips as if his life depended on it. Nangunyapit naman to sa kanya at piniikot ang mga binti sa bewang niya. He supported her by holding her butt. Nang maghiwalay ang labi nila, nagkatitigan sila. Do you think someone is watching us right now? Anas ni Hazel. We might get caught if we do something in here. Nilingan niya ang paligid. Tinuro niya isang matandang nagbubunot ng damo malapit sa nilalangoyan nila. Ang ilog kasi na to ay nasa gitna ng bukid. Animo hagdan-hagdan ng mga palayan sa bandang ito. Oh! Nanghihinayang na bumaba ito sa pagkakabuhat niya. Tumalikod to sa kanya ngunit hinuli niya ito at pinasandal sa dibdib niya. Para nakalimutan nila kung nasaan sila at nasa sariling mundo sila na kanilang binuo. Sumubsob siya sa leg nito habang pareho silang humihinga. Hindi nakikita ng dalaga kung anong ekspresyon niya ngayon pero pag lumingon lang to para tingnan siya makikita nito puno ng hapdi at lungkot ang kanyang mukha. Because he knew his heart that once this day will end, they will separate ways. Kahit sinabi pa nitong balikan niya ito, hindi niya alam kung ano at siya laman pa rin ang laman ng puso nito. Kung maghihintay ito katulad ng pinangako nito sa kanya, it's like a dream. Usal ni Hazel nang nasa kwarto na siya at inaayos sa mga gamit niya. Tinutupi niya ang mga ito pagkatapos nilalagay sa kanyang maleta. Tapos na ang isang gabi at isang araw na usapan nila ni Adonis. Babalik na sila sa realidad kung saan hindi talaga sila okay ng binata. Kailangan na nilang bumalik sa totoong mundo nilang dalawa. At kahit labis ang kirot na nararamdaman niya, pilit na inignora niya ito. Dahil siya naman ang nagsabing kailangan nilang maghiwalay. Alam niyang hindi mabubura ni Adonis ang tungkol kay Savannah, pero ang gusto lamang niya ay mawala na ang galit sa puso nito. Dahil kapag hindi nito nagawa iyon, mananatili pa ring anino nito ang nakaraan. Hahabulin pa rin nito ang binata at kapag tinanggap niya ito, isa pa rin yon sa pagmumura ng away nilang dalawa. Okay lang, Hazel. Kung kayong para sa isa't isa, gagawa ang tadhana para magkatuluyan kayo. Bulong niya sa kanyang sarili. Pero napasigok pa rin siya at napahinto sa pagtupi ng kanyang damit. Hindi niya napansin na ang hawak niyang sweatshirt ay ang damit ni Adonis noong unang ginabi niya ito. Sa totoo lang, mas tumindi pa ang sakit na nararamdaman niya pagkatapos na masyang sandali nila kanina. Parang ito ang nararamdaman mo kapag bigla ka nagising sa isang napakalungkot na panaginip at umiiyak ka dahil sa extreme pain. Dahil pagkatapos ng mainit na sandali nila kanina ay umiyak siya. She cried silently earlier. It felt like her heart was torn into pieces. Sumubsob siya sa hawak na sweatshirt ni Adonis at walang ingay na umiyak. At mas masakit sa dibdib pag ganitong hindi niya magawang ilabas ang kanyang iyak in this quiet night. Two hearts are hurting by their own decisions to separate. Even if they yearn for each other's hugs and kisses, they must resist themselves to not go to each other's room. Because they know that they have to stick with their decision. This is what they should do so that she can forgive him and maybe give him a chance in the future. Malit lang ang mundo kahit nagkakasalubong pa rin sila. Kasi ipokrita siya kung magsisinungaling siya na okay lang sa kanya ang sinabi niya. Dahil sa oras na to parang nanlata ang buong kalamnan niya. It was a devastating choice she made. Tinuloy na niyang ilagay ang mga kasuotan niya sa maleta at nang matapos siya, sinara niya ito at nilagay sa gilid. Hindi siya nakahiga sa kama bagkos sumalampak siya ng upo sa sahig at sumandal sa kama. She closed her eyes tightly and inhaled deeply. Siguro 2 oras lang tinulog ni Hazel na magising siya kinaumagahan. Pinilit niyang maging malakas at agad ng gayos ng kanyang sarili.
at nang handa na siya ay lumabas siya hila-hila ang maleta niya. Nakita niya si Adonis na nakahanda na rin ito, and this was the first time she saw him wear a suit. His hair was tied at the back and he was emotionless. "Let's go!" Mababa ang tinig na sabi pa nito. Lumapit to sa kanya, tinilang kanyang maleta habang isang kamay bitbit ang briefcase nito. Naparunok siya dahil ito na naman at parang may batong nakadagan sa dibdib niya. But she still dragged her feet and followed him outside. Natigilan siya nung hindi na ang pickup ang nakaparada sa labas, kundi isang itim na BMW. Ngunit saglit lang yon dahil bakit nga ba siya magugulat? Isang bilyonaryo ang nasa harap niya. Kahit ilang mamahaling sasakyan ang imamaneho nito po pwede nitong gawin iyon. Ilang minuto lang palabas na ang sasakyan sa bakuran ng bahay nito, and she couldn't help herself to look back. Habang lumiliit ang bahay na tinirahan din nila na ilang buwan, sumisikip ang dibdib niya. Kaya naman pumikit siya at tinantay ang noo sa nakasarang bintana. "I will miss this place," usal niya. "Dahil sa lugar na to ay namulat ako sa totoong agos ng buhay. Nagising ako na akala ko hanggang sa pagtanda ko, magiging prinsesa pa rin ako ng mga Galvez. Kailangan kong mag-matured at bumalik sa pamilya ko para tulungan ko sila. Pinunasan mo na niyang pisngi bago nalinga ito. At yon dahil sa'yo kaya nagbagong pananaw ko. Di lang ikaw kundi lahat na naging kaibigan ko rito. Maybe coming here was also a good thing for me because I realized that nothing will happen for me in the future if I remain as my old self. Thank you, Maximus." Nanatiling nakatutok ang mata nito sa kalsada, pero nakita niyang paggalaw ng panga nito. Bahagyang binagalan nito ang pagpapatakbo ng sasakyan at nalinga siya. "Then you must do everything to help your parents?" Tumahimik na sila at sumandal siya sa backrest ng upuan. Pumikit siya kahit na hindi siya inaantok. Pinapakiramdaman niya si Adonis kung muli itong magsasalita pero hindi. He stayed quiet for a long time. Nang tumigil sila para kumain ng lunch, formal ng pakikitungo nito sa kanya. "You can order anything you want." Formal na wika nito at binigay ang menu sa kanya. Umorder lang siya na nakita niyang pamilyar sa kanya. Katulad ng fried chicken at ginisang gulay. Wala siyang ganang kumain pero dapat niyang lagyan ang tiyan niya dahil nagrereklamo na ito. "After itang ihatid sa airport bukas, maghihiwalay na tayo ng landas. May chance ka pang bawiin ang desisyon mo." Saad nito, tumigpit ang hawak niya sa kutsara. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kinakain niya. "Hindi ko babawiin ang desisyon kong maghiwalay tayo," she said resolutely. "I respect your decision." Usal nito at nagpatuloy ng kumain. Pinigilan niyang mapatingin dito ng mahimigan ang lungkot at pagkadismaya sa tono nito. Parang ang inaasahan nito ay magbabago ang desisyon niya, pero paninindigan niya ito. Ayaw niyang mabuwag ang pader na tinayo niya sa gitna nilang dalawa. Pagkatapos nilang kumain, tinuloy na nila ang kanilang pagbiyahe at muli ay nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Para silang bumalik sa square one. Yung estranghero sila sa isa't isa, kaya naman mas pinili niyang matulog na lamang. Pero nagising pa rin siya pagkaraan ng 1 o 2 oras at sinulipan niya si Adonis. Tinitigan niyang nakaside yung binata at kapag lilingon nito, magbabawi siya ng tingin at ipipikit muli ang kanyang mga mata. "We still have time to hold each other's hand." "Hazel?" Nagmulat siya ng mata at nakita niya ang kamay nito na nakalahad sa kanya. Ilang minutong tiningnan niya iyon. She's contemplating if she will accept it or not, and she chose the latter. Tinulak niya ang kamay nito at huminga na malalim. "Mas paghihirapan pa natin ang ating sarili kung ganitong inaasan mo, Maximus," saad niya. Hindi niya ito tinawag sa nakasanayan niyang itawag dito. "Why call me Maximus?" "Dahil sa oras na ito, hindi na ikaw ang Adonis na minahal ko. Ikaw na ang lalaking estranghero sa akin at hindi ko nakilala na parte ng pagkatao mo," tugon niya. "Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng pagtawag mo sa akin na Maximus? You're treating yourself as one of my colleagues or unrelated to me," anito. "But the truth is, si Adonis." "Pero ako si Adonis at Maximus. Iisang tao lang kami. Bakit pinagdidiinan mo na si Adonis na ang minahal mo?" Mariing bigkas nito. "Mahal mo ko kaya't mahal mo rin si Maximus." Di naman yon katulad ng pinanonood nila na may split personality ang bida dahil matino pa naman ang isipan ko. Dahil si Adonis ang nakasama ko sa Mountain Province, giit din niya. "Kung sana sinabi mo kung sino ka talaga, sana hindi magkaibang taong tingin ko sa dalawang pangalan mo."
Yes, your name is Adonis and also Maximus, but the one whom I fell in love with was the man I knew as a farmer only. Tumiim ang bagang ni Adonis at inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hinarap siya nito. Then let me introduce myself. Hello, I'm Maximus Montemayor, the owner and only heir of Montemayor Empire, 28 taong gulang. Kalmadong bigkas nito at nilahad ang kamay. Hazel Galvez, 25 years old, unikaihan ng pamilya namin. Nice to meet you, Mr. Montemayor. Sinakyan na niya ang pagpapakilala nito at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Pero nang marinig ang tinawag niya, lalong dumilim ang anyo nito. Nagtagis ang bagang, pinaandar muli nito ang sasakyan at binaybay ang kahabaan ng kalsada. Kailangan niya ng lakas ang kanyang loob. Baka pag hindi, niyakap niya na ito at sabihin na mahal pa niya ito. Aminin man niya, ayaw niyang umalis at mas gusto niyang manatili sa tabi nito. Adonis, sa pagitan nating dalawa, ikaw ang mas nagkamali. Ang nanakit ng sobra sa akin. Pero ginagawa kong bagay nito para bigyan ka pa ng chance maghilom bago mo ako balikan. Bulong ng puso niya. Sa isang mataas at partikular na gusali sa Maynila, nakatayo ang isang binata. Nakatanaw sa isang maliit na eroplano sa himpapawid. Napakaliit noon pero di pa rin umaalis sa harap ng floor to ceiling na glass window ang lalaki. His face was emotionless but inside his heart was in turmoil. No one will expect that this cold and stern man is fighting himself inside his head. At dahil yon sa kagustuhan niyang sundan ang dalagang kakahatid lamang niya sa airport. Nasa oras na to ay nakalulan na sa eroplano ngayon ay di naabot ng kanyang tanaw. But if you look closely at his emotionless face, in particular to his eyes, you will know that there is a hidden emotion inside of it. Sadness, longingness, and repentance. There's also love within it. Ngunit dahil sa lamig na nagbumula sa aura nito, walang maglalakas ng loob titigan ang mukha nito. Natatakot silang masalubong ang mga mata nito. Dahil kahit na walang ekspresyon ng mukha nito, animo, may dalang panganib ang tingin nito. Karamihan sa employees nga niya ay nangangatog ang tuhod sa tuwing nakakasalubong siya. Tumalikod na si Adonis nang wala na sa kanyang paningin ang eroplano. Naupo siya sa swivel chair sa harap ng mesa niya. Tiningnan ang dalawang mag-asawa sa screen ng laptop niya. Kausap niya ang dalawang ito kanina pa habang nakatayo siya doon. Nagbago ng plano ko na ako ang personal na pupunta dyan para kausapin kayo. Saad niya kaya't nagulat ang dalawa. Mr. Galvez, I will let Sean handle everything you need. Just don't mention to your daughter that I was the one who's helping you. Kahit di naman sabihin, malalaman pa rin niya. Saad ng ama ni Hazel. Mahuhulaan pa rin niya. Ang Levanter ang nag-invest sa inyo, hindi ang Montemayor Empire. Though hawak pa rin ang Levanter ay si Sean ang makakamiting ninyo. He will be the one to sign the documents. Paliwanag pa niya. At isa pa, sabihin nyo na lamang na hindi ako pumayag sa terms ninyo. I know it's not easy to fool your daughter but you can find a way to hide it from her. Bakit di mo gustong malaman ng anak namin na ikaw ang malaking investor na tumulong sa amin? Takang usisa naman ang ina ni Hazel. She has no idea that Adonis and Maximus are the same person. Di agad siya sumagot at sumulyap sa bintana. She already knew everything, and worst of all, she hates him for fooling her about his identity. Just do as I say. Kung ayaw niyang umatras ako, I'm not a patient person, Mr. and Mrs. Galvez. Okay then, but I want to thank you for letting our daughter stay at your house in the mountain province. Ani Mr. Galvez. Tumango siya at pinatay ng video call. Pagkatapos ay marahas na huminga siya at muling tumayo. Tanaw muli siya sa labas pero wala siya makitang interesting sa labas, kundi ang iba ring nagtataas ang gusali. Naninibago siya dahil pagkalipas ng 2 taon ay bumalik ulit siya sa opisina niya. 19th floor ng Montemayor office ay ka-20th floor penthouse kung saan siya nagpapalipas ng gabi dahil ayaw niyang umuwi sa mansyon. Pwede naman niyang sabihin sa magulang ni Hazel na sa pagtira nito sa mountain province ay may namagitan sa kanila. Pero siguro hindi muna niya i-reveal iyon sa kanila. Sa tamang panahon, malalaman din nila. Napalingon siya sa may pinto nang bumukas iyon. Ang kanyang inang si Kelly ang pumasok doon kasunod ang kanyang ama. He straightened and walked towards them. Yumakap pa tinilikan siya sa pisngi ng kanyang ina habang tinapik ni Rafael ang kanyang balikat. Naupo sila sa mahabang sofa at ilang minuto lang, pumasok si Amira na may dalang 3 kape. I told you to just work as a model. Hindi yung nagpapakahirap ka dito bilang sekretary ng kuya mo.
Sad agad ni Rafael. Tila hindi ba at ganon din naman si mama sa'yo noon? Napangiti siya sa naging sagot ng pinsan. Sa pamilya lang niya nagagawang ipakita ang ngiti at tawa niya. Sa ibang tao palaging seryoso at walang ekspresyon ng mukha niya. Naiiling na bumuntong hininga ang kanyang ama. Your eyes look distant, son. What happened? Tanong ng kanyang ama. Tanong mo dyan sa anak mo. Nakikita mo na nga broken-hearted siya. Sikmat ni Kelly sa asawa. Pareho kasi kayong mag-ama na matigas ang ulo, ayaw magpaungos. Ang anak mo ang pinag-uusapan natin, love. Ani Rafael at naglalambing. Inakbayan ng mama niya. Pinanood lang niya ang dalawa at di nagkomento sa sinabi ng ina. Mas mabuti na lang itikom niya ang kanyang bibig kaysa makipagdebate sa ina. Dahil siya rin ang tinuro nitong may kasalanan kung bakit mas pinili ni Hazel na lumayo at bumalik sa magulang nito. Magkikita pa naman kayo, iho, dahil lilipad ka papuntang Amerika para sa meeting ninyo ng magulang niya, ani Kelly. Umiling siya sa ina. Si Sean ang inutusan ko na makipag-meeting sa kanila. Ayaw ko pang malaman niya na akong tumulong sa pamilya niya. Nakakaunawang tumango ang kanyang magulang. Nagpaalam silang uuwi habang naiwan siya para rapin naman ang kanyang trabaho. Mas gusto niyang abalahin ang kanyang sarili sa trabaho para may divert ang utak niya. Ngunit kahit nasimulan niya ng basahin ng isang report, hindi siya makapag-concentrate. His mind is wandering somewhere. Kaya naman binagsak niya ang folder sa mesa at napahilot sa kanyang sentido. Kay Hazel ang buong isip niya at gusto niyang sundan na lamang ito. Wala pang isang araw na nagkahiwalay sila, miss na niya ito. Shit! Usal niya at tumayong muli pero muling naupo at napatingala sa kisame. Kinalma niya ang kanyang sarili bago huminga ng malalim. Nang pakiramdam niya ay bumaba ng konti ang nararamdaman niya. Kinuha ulit niya ang report at nagsimulang binasa. This would be the longest day for him. Nung kasama niya si Hazel noon, hindi niya alintana kung gaano kabagal umikot ang oras, pero ngayon, parang bilang na bilang ang paggalaw ng kamay ng orasan. Alas 11 ng gabi na magdesisyon siyang huminto at ituloy bukas ang di pa niya natapos sa trabaho. Umakit siya sa penthouse at agad na nag-shower. Pagkatapos naupo sa sofa na tayong roba lang ang kanyang suot. Pigal niyang sariling tawagan ang magulang ni Hazel dahil alam niyang sa oras na ito naka-arrive na ang dalaga. Nang di sinasadya, dumako ang mata niya sa nagsalubong ang kilay. Naroon pa pala ang litrato nila na Savannah na nakalagay sa picture frame. Tumayo siya, nilapitan to at inalis. Binuksan din niya ang drawer. Nakita niya ang isang album kung saan nakalagay lahat ng mga litrato nila ni Savannah. Noon, di pa pala niya to nababasura. Kinuha niya to at lumapit sa trash bin. Di niya binubuklat ang album at basta lang niya tong binasura kasamang picture frame. Hazel is right. He has to make sure that he's free from his past pain. Sa nakalipas sa 2 taon, hindi siya pumunta sa penthouse na to, kaya naging abala na siya sa paglilinis ng mga bagay na naiwan ni Savannah dito. Nagmamadali kasi siya noong pumunta sa Mountain Province, kaya di niya nagawa na linisin ang kalat ng babae rito. He made sure that she cleaned everything. Kahit ang toothbrush at iba pang toiletries ng babae ay binasura niya. Nang matapos siya alas 3 na madaling araw, kontentong nilibot niya ang tingin sa loob ng penthouse. He decided to throw away the sofas, curtains, and some of the displays because si Savannah ang pumili nito noon. Mag-hire siya na mag-aayos dito para maalis lahat ng bakas ng babae dito. At kahit madaling araw, kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Amira. Kuya naman eh, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Reklamo nito nang sagutin ang tawag. Yeah, I know. Bale walang tugon niya. Contact an interior designer for me. Bakit? Inaantok at clueless na tanong nito. Para ayusin ang penthouse. My goodness, kuya. Ito lang ang tinawag mo? Say more words and I'll tell your parents about your illegal race next week. Putol niya rito. Nakikinita niya nang nakasimangot na ito at pinapaikot ang mata sa kanya. You know, if not for my interference, you would have been arrested and put into jail years ago. Oo na, nakakainis ka talagang mong-blackmail eh. Help me with this so I can get rid of that woman's trace in my penthouse? Aniya. Oo na po, Kuya Maximus. Good. Sige na, ituloy mo ng pagtulog mo. Nek-nek mo. Makakatulog pa ako kung may iuutos ka ng trabaho sa akin ng ganito kaaga? Umarko ang labi niya para mawala na to sa kabilang linya. Kahit na nagreklamo to, gagawin pa rin niya ang iniutos niya.
Ayaw niyang mahiga sa kama at gamitin ang kumot at unan, kaya nagpalit siya ng damit. Bumaba siya ng office at sa sofa siya natulog. Mas komportable ng pakiramdam niya at hinayaang lamunin ng antok.